magbalat tayo ng ano ba to? Tawag dito. Patula na ano, malaki. Lagyan ko ng against the light. Lagyan ko ng sardinas at saka sutang. 2 peraso. Anong araw ba ngayon? Sunday? Sa 30 pa lang ah. Wait. Sabi ng matanda na nagtitinda, patula daw to. Pero alam ko kasi yung patula na iba, yung makinis eh. Yun ang palaging binibili ko. Pero wala kasi siyang tinda, kaya ito na. May upo ako. Tsaka ito. Pero ito na lang ihalo. Sa miswa.
Ay, Sunday na pala ngayon. Bukas Monday na. Wala kasing pasok yung anak ko nung Friday, kaya nalilito ako sa sa araw. Igisa ko to sa may kamatis pa ako dun. So, igisa ko muna sa kamatis. Alam mo, challenge accepted. Akala ko hindi ko kaya maghugas ng pinggan because naninibago ako sa nail ko na parang ang bigat na alam mo yun, sobrang sagwa maghugas ng pinggan. Pero kinaya ko maghugas ng pinggan, kaldero, maglinis ng bahay, and then ito, nagsaing, nagbalat ng gulay. Akala ko hindi ko kaya, masisira siya kasi kagabi, naghugas din ako kagabi ng pinggan. Ang kinainan namin ng umaga tanghali. And then, natanggal lahat. Inulit ko tapos ko hugas. Ngayon, buti na lang hindi siya natanggal. Pero sobrang ingat ko sa paghugas ko ng kaldero. Challenge accepted. May nakakaninibago kasi lalo na pag dinikit lang siya. Tapos yung niya, yung glue, parang hindi ko makapit. Ngayon parang kumapit na siya. Pag ginanon mo kasi mabigat, tapos pag ganun bigla lang click, nagaano siya. At tatanggal. Natapos ko na. Kaya siya. Diba? Kaya mo pala. Akala ko talaga hindi ko kaya. Dahil sa kaartihan ko.
Magluto na tayo. Prepare na ako ng lutuin ko. Ito yung and then sardinas. Pakita ko yung ano ko. Bawang sibuyas. Wala na pala akong kamatis. And then patola. Na-ready ko na. Sa super kalan na ako nagluto.
Huwag mong maarte sa ulam. Sa pag probinsya ka, asahan mo pag hindi masarap yung ulam mo, nilagang malunggay, sinabawang isda na may gulay, ganun lang, mga simpleng ulam lang. Talbos na kamuti, salad na talbos, mga kwan lang na ulam. Pag wala na talaga, tuyo, suka. So, ito healthy din naman to. Nakarang ulam kasi ulam namin, medyo masarap, pero mahal ang gastos. Kung wari, bili ka ng karne, 700, plus pa yung mga, ano niya, sahog. So, gagastos ka ng 400. So, magastos, diba? So, hindi pwedeng araw-arawin mo yun. Tapos kahapon yung ulam namin yun. Pritong itlog, tapos sitaw, adobo, at saka ano, tuyo. Ulam namin kahapon, kaya hindi rin ako namalingki. So ngayon, ulam namin patula with sardines, tsaka sutanghon. Dati, arawan ko 200 or 250. Bibili talaga ako araw-araw, iba-ibang ulam. Iba pa yung almusal, iba pa yung tanghalian. So, sobrang gastos. Tapos, yung mayroon ka pang nangingialam na inangkin na yung buong pagkatao mo. Yung araw-araw ka binabantayan yung kilos mo. Sa paganda naman, ito katulad nito, mura lang naman to. Siguro gumastos ako nito ay 50 mahigit. Or kasama cutex, nasa 200. So, pang matagalang gamit na yung cutex. So, okay lang sa akin. Kasi nagtatrabaho din naman ako. And then, libangan ko na yun sa sarili ko para hindi ako ma-stress. So, deserve ko yun. Sa pagkain naman ng mga bata, kahit papano healthy naman pinapakain ko at hindi ko sila pinabayaan. So, pinapaulam ko din naman sila ng masarap. Sa 1 week, 2 beses, 3 beses, bumibili ako ng, ngayon lang, di katulad dati na everyday ako bumibili ng masarap na pagkain. Pero masarap din naman yung mga wari. May giniling ako sa lata, tapos haluan ko ng gulay. So, ibig sabihin nun, masustansya pa rin yung kinakain nila. Pero mga isda or karne, manok,
Siguro sa 1 week, 3 beses or 2 beses ako bibili. Pag sa pag encan na siya, pagsakhan, mga dilata na. Pag may gulay lang naman ako, hinahaluan ko ng gulay. Yung maarte kong anak, yung bunso lang naman, sobrang arte. Talo na pag ayaw niya yung gulay, hinalo ko. Naghahanap ng ibang ulam. So, pag may itlog ako, edi pritong itlog yung sa kanya. Ganyan na naman ginagawa ko dati. Mula nung pinagbubuntis ko sila tsaka ipinanganak. Simpleng lang yung ko. As in yung natural kung anong ginagawa ko araw-araw. Kung sino ako. Sa Manila, araw-araw ko na malingki eh. Kahit 50 peso lang yung dala ko pera, pupunta ako sa palengke, bili ako ng tamban, 25 peso. Malunggay, 10 piso. Yung latag-latag na saging na yung natanggal na siya, yung reject na siya, pero maganda pa siya na saging. Hindi siya sira. Yun, bibili ko, 15 peso. So, pinagkakasya ko lang yung 50 peso para may ulam kami, may prutas, may malunggay na sabawan. Di ba? Imagine. Simpleng buhay lang ako na ganun. Hindi ko pinangarap na pagdating ko dito ng Ilagan Isabela, boom! Yung tinago mo ng sobra-sobrang habang panahon na ganun yung pagkatao mo. Maraming nakakilala sa akin. Nanirahan ako dati sa Bagong Silang, Phase 4 eh. So, pag may pera o kahit palit 30 peso, kung hindi ako bibili ng ulam, basta saging, makabili ako. Yun na yun. Hindi kay 100, pupunta ako sa palengke. Ang 100, pagkasyahin ko yan. Bibili ako 50 peso na isda. Kadalasan talaga binibili ko na gulay, malunggay. 10 pisong malunggay, 50 peso na isda, 20 na saging, 20 na tinapay. So, uwi na ako niyan, papunta sa bahay. Yung mga anak ko tulog pa yan. And then, pagdating ko sa bahay, i-prepare ko na yung lulutuin ko, magsaing na ako, hatiin ko yung isda, yung isa, prituhin. Yung kalahati, sabawan, lagyan ng malunggay. Kasi naka-ready na yun eh, pag padala yung papa nila ni Casey, yung asawa ko nasa Saudi. Yung pera na pinadala niya, nagbabayad ako sa lending nung unang alis niya pa sa Saudi. Kasi umutang kami ng placement fee. Nakabayad ako sa lending, bayad sa bahay, tubig, ilaw. So yung matira sa akin na pera, sobrang liit. Siguro mayroong 5,000, 3,000, or nasa 6,007. Mga ganun lang. Sobrang liit. So, bibili na ako bigas, asin, mantika, sibuyas, bawang, kamatis, kumpleto yan. Kahit simpleng ulam lang mabili ko sa palengke, at least kumpleto na ako. May sibuyas na, bawang, luya, kamatis. Ganun lang. Tapos, pasok sa loob ng bahay, magtrabaho sa kung anong may trabahuin ako. And then, mamalingke, mag-asikaso sa school. Yun, gamay kong trabaho na ganun. So, wala talaga akong napakang tao eh. Sa madaling salita, pumikilos ako ng tama. So, gusto ko nga mag-live, kaya ito nagla-live ako. Na gusto ko ipakita sa inyo na malinis yung konsensya ko, hindi ako natatakot lumabas, or hindi ako natatakot na magpakita sa mga tao dahil ganito na ako. Tingin nyo, ito na yung ko, naka whole body na So, ikwento ko sa inyo lahat na napagdaanan ko.
Sobra-sobra. Yung iniingatan mo yung pagkatao mo, tapos iba lang pala sisira. Hindi ko matanggap. Kahit sobrang sikat ka pa siguro sa buong mundo. Hindi ko naman pinangarap na ganun. Ini-enjoy ko na lang ngayon kasi nga, gusto na, ay, isang baliw lang yan. No? Hindi talaga pwede eh. Bili ako ng masarap na pagkain. Kunwari, karne. Malaking halaga na yan sa akin yung 300 peso pag magluto ko ng karne. So, naano lang ako, pagtingin ko sa isang tao, yung ang sama ng tingin sa akin, bakit sumama yung tingin mo sa akin? Anong problema mo? Are you okay? Hindi ka sa sarili mo? Hindi ka proud sa sarili mo? Or something na may kinainggitan kang iba? Kasi ako hindi ko naman to pinangarap na ganito yung life ko. Binigay lang to ni God sa akin. Yung panganay kong anak, ipinagbubuntis ko pa lang siya. Ako na talaga kumikilos. Kasi, nung nabuntis na ako sa panganay kong anak, nagtatrabaho pa rin ako sa Laguna. Nung 4 months na yung tiyan ko, umalis na ako dun. So, yung papa ng anak ko nagtatrabaho. Yung bahay ng tita ko nasa Quezon City. So, yung mga kuya ko nagtatrabaho din. Ako lang mag-isa sa bahay. So, kailangan kong ako magkilos, magluto, magsaing, mamalingki. Hanggang ipinanganak ko na yung 3 kong anak. Ako lang talaga nag-aasikaso sa kanila kasi malayo din yung mama ko. So, ako na bahala. Kung pabaya ka talagang ina, hindi lumaki yung anak mong ganun. Kasi ako lang talaga eh. Ako lang mag-isa. Pag wala yung asawa ko. So, sa nagmamahi ka sa akin, kasi nakikita nila ako nung ginagawa ko. Katulad kanina, nagkape ako and then, may nagmamahi ka. Sinasaktan ako. Sinaksak ako sa balikat. So, alam mo ba sa ginawa mong gano'n, nanakit ka sa akin? Sarili mo lang pinapatay mo. Dahil si Janice Alvarez, hindi ko talagang patay-patay dahil wala talagang ginagawang masama sa inyo. Saka kahit paanong pabaliw nyo, kayo na lang ang mababaliw dahil may nagmamayari ba ng mundo na mabaliw? Hindi, mabaliw na lahat ng mga tao pag nabaliw ako. Kaya hindi talaga ako pwedeng mabaliw. Alam nyo, pag isang baliw na tao, huwag nyong pagtawanan. Dahil hindi yan siya nababaliw kung walang pinagdaanan. Sa halip na magtawanan nyo ang isang baliw na tao ay kailangan niya kasi ng aruga yun eh. Kailangan niya ng gabay. Kailangan yung tulungan. Hindi yung, ay, isang baliw tapos tawanan nyo lang. Or may nakita kayong gusgusin. Pagtawanan nyo lang. No. Mali yun.
tulungan nyo siya. Kasi kung baliktarin natin kayo naging ganyan, hindi maganda. Napagtawanan ka. So, hindi ibig sabihin na ay marami kang pera, kaya mo bilhin. Ang ganda ng gara ng suot mo, ang linis-linis mo tingnan. Nabibili mo lahat ng gusto mo pag makakita ka ng tao na hindi ka aya-aya at pagtawanan mo. Huwag ganun. Kasi kung ilagay natin sa sitwasyon na ikaw andyan, mas sobra pa dinanas mo kasi hindi mo kaya. Kaya wag tayong manlait. Ay, isa ka lang baliw. Hindi ganun. Kasi hindi mababaliw ang isang tao kung walang pinagdaanan. Okay lang tayo magbaliw-baliwan. Wag lang tayong abusado. Kasi ako minsan din napaka-OA ko napaka-overacting ko. Tapos parang ganun talaga, paiba-iba yung puso. Accept ko yun sa sarili ko. Pero kung ano naman yung style natin, wala tayong karapatan na laitin or pagtawanan ng kapwa natin. Kahit anong salita pa yan dyan. Wrong ano ba yan? Yung dila ko kasi, kahit ano lang sinasabi, Cebuano, Ilonggo, Tagalog, English. Yung English ko hindi yung totaling, yung pronunciation and then yung pagbigkas ng words ay tama. Kasi wala akong, sa madaling salita, wala akong originality na dialect. Parang hiram lang lahat. So, yung dila ko, palagi talaga hindi ako perfect magsalita. Yung minsan, malumanay yung kinakain ko yung salita ko. Minsan naman, mali yung pagkabanggit ko. Pero, hindi dapat tayo magtawa ng ganun. Sa halip, kung naintindihan mo na lang naman yung panalita ng kapwa mo, intindihin mo. Hindi yung, kailangan ba natin maging perfect? Diba hindi? Mas maganda pa maging OA kasi nakakatawa, nakakamaganda yung mood mo. So, hindi kailangan natin maging perfect sa lahat. So, yun dati nag-aaral pa ako. Elementary, high school. And then, pag may nakasalamuha akong tao, sila kasi matatalino. So, ako, andun sa hati minsan matalino ako, minsan sobrang bobo ko, minsan nasa tama. So, parang hindi ko hawak yung utak ko. Pag inaway mo ako, lalo akong tumalino. Yung hindi mo ko kayang tibagin. Ganun yung sarili ko. Magkaiba yung katauhan ko. So, kahit ako sa sarili ko, inoobserbahan ko yung sarili ko, pero ganun talaga So, hindi natin kailangan manglait ng kapwa natin. Sa halip, tanggapin natin na lahat ng mga tao ay may kanya-kanyang pananalita o kanya-kanyang kilos o kanya-kanyang kaartihan. Kaartihan, kumbaga. Wala, sisigaw siya kaagad na, ay, ibig sabihin nun, yung mga kapatid ko ganun ikre ka na naman, yung style niya sa akin, ikre ka na naman, kasi minsan iba yung katauhan ko, napaka-OA ko, napakalambing ko, minsan sumisigaw na ako, napaka-maldita ko, iba-iba yung karakter ng katauhan ko. May maldita, may malambing, may may pagka-malandi, parang andyan ata lahat sa akin. So, ang tawag sa mga kapatid kong kuya, ikre. Huwag ka sumama sa akin sa sabang mag-iikre-ikre ka na naman dun. Ibig sabihin, maglalandi or mga akit ng lalaki, charot. Ganun na hindi ko makakalimutan sa mga kuya ko.
sa halip na isama nila ako manood ng TV dati kasi wala pa kaming TV, walang kuryente sa Talangban. So, nakiusap ako. Pwede ba sumama sa inyo manood ng TV? Gusto kong lumabas ng bahay eh. Ang sagot ng kuya ko, security guard siya ngayon, parang alala niya. Sabi niya, wag kang sumama, wag kang pumunta doon. Mag-ikri-ikri ka lang doon. So, sa words na yun, sobrang sakit na yun sa feelings ko. Bakit? Ginusto ko bang mag-ikri-ikri ako? Ginusto ko bang maglandi ako? Eh, hindi naman ako nanlalandi ng lalaki. Diba? So, sa halip na magala ako, andun, sa loob ng bahay. Sobrang aga na tulog. Siguro 8:30 tulog na ako. Hindi ako pinalabas. Pagkatapos ng kain, ayun, maya-maya tulog na. Kasi bawal ka nga gumala, mag-ikri-ikri ka lang. Diba? Salitang ikri-ikri. Hindi naman ako nanlalandi. So, bata pa lang ako, hindi ko na-enjoy yung pagkadalaga ko na sobra-sobra. Kasi, limit. Yung mama ko ay masungit. Maldita na mabait. Charot. Marin. Nang sobrang higpit ng mama ko. Tapos yung mga kuya ko, yung nickname ko sa kanila, Ikre. Ewan ko ba, Ikre, ibig sabihin ng malandi. Hindi naman ako nalalandi. Ayun, luto na. Luto na yung ko. Ayan na siya. So, kung ayaw ng bunso kong anak, siguro magluto ako ng spam. May ako dito. Kasi maarte yun sa ulam. At least may gulay. Hi! Si Bibi. Hi, Bibi. Good morning. Diba? Yung pinilit mong maging okay yung boses mo, pero ang ending pala sa mga kuya mo, mag-ikre-ikre ka lang. So, magtago na lang sa loob ng bahay. Ngayon, nagtatago pa rin sa bahay. Pero bakit ganun? May palayaw sila sa akin eh. Hungag, ikre, ano pa. Maraming palayaw yung mga kuya ko sa akin at mga kapatid. Malaki ang mata. Sorry. Mamaya na ako kakain pagising ng mga anak ko. Tapos na ako magluto. Bye!